Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong mga umuugong na balita ngayon tungkol sa mga luxury cars ng mga diskaya na kung hindi nila mailabas ang mga tunay na papeles ng mga ito, within 15 days, ito ay kukunin ng Bureau of Customs. Ito ay embargohin ng Bureau of Customs at dalawa lang pala ang pagpipilian dito. Parang matulad dito sa panahon ni Digong na sinagasaan ng bulldozer ang mga sports car, di ba? Kaya pwedeng sisirain ito at pangalawang choice nito ay i-auction sale, ibenta at ang proceed, ang kita nito ay mapunta sa Internal Revenue ng Bureau of Customs. Saan ba kaya ang tama dito, mga kababayan? Ang ibenta ba o gigilingin o sagasaan ng pison? Kaya ito ang video atin muna panoorin ng ating kaibigang Pinoy Mystery Channel. Sa mata ng publiko, ang mga sasakyang mawawala sa pag-aari ng mga diskaya ay napakalaking pera. Daang-daang milyon ang pinag-uusapan. Pero kung titignan sa mata ng mag-asawa, hindi lamang pera at ari-arian ang mawawala sa kanila. Mawawala rin ang kanilang pagkakakilanlan o ang kanilang identity. Inamin ito ni Sarah noong i-flex niya ang mga luxury vehicles na ito ang kanilang calling card, ang pundasyon ng kanilang reputasyon. Magarang kotse ay katumbas ng magaling na kumpanya. Kaya kapag nawala ang mga sasakyan, mawawala rin ang kanilang pangarap sa taong bayan. Ang bilyonaryong diskaya ay mapapalitan ng magnanakaw na pamilya. At ito ang magdudulot ng isang napakalaking ripple effect o mga masamang epekto sa kanilang buhay. Anong aral ang mapupulot dito? Nagsimula na ang bangungot ng mag-asawang diskaya. Bukod sa kasong plunder na maaaring isampa, marami sa kanilang sasakyan ang posibleng makumpiska at maibenta. Bagamat nasa baraha ngayon ang pagiging state witness nila, hindi masasagip ng korte ang pagkawala ng kanilang mga ari-arian. Baka pagkatapos ng kanilang mga luxury vehicles ay masilid naman ang kanilang billion-peso homes sa Pasig. Talaga namang nadisgrasya ang mga diskaya. Ito talagang nadisgrasya. Ang tamang terminology dito ay nakarma. Talagang nakarma to the max. Kasi nga, piniflex kasi ang kanilang yaman na hindi naman talaga malinis ang pagka-acquire, di ba? Ngayon, yung mga luxury cars lang ang nasilip, which is halos aabot ng kalahating bilyon. Ngayon, kung sisilipin naman yung kanilang mga gusali diyan sa Pasig at ang kanilang mansyon, di ba meron silang tatlong matataas na gusali na kulang sa permit. Kaya nga pala nakulong yang si Curly Diskaya sa Pasig dahil sa na-convict yan, sabi ni Vico Soto, dahil nga tayo ng tayo, gawa ng kanilang gusali para sa kanilang negosyo, pero walang kaukulang permit galing sa Pasig City Mayor, which is Vico Soto, na nanalo kasi magkatunggali pala ito nung nakaraang eleksyon ang mga diskaya at itong sila Vico Soto. At sa kasamaang palad, of course, natalo ang mga diskaya. Okay, so ano nga ba itong kahalagahan ng mga luxury cars sa mga diskaya? Ito ang kanilang parang yung ticket to acquire more project. Kasi kapag nakita na mayayaman sila through itong mga luxury cars, ay bibilib ang mga di ba? Bibilib ang kliyente na talagang magaling pala ito kasi ang dami-daming sports car at mga SUV at iba pang klaseng mga luxury cars na hindi nakikita sa Pilipinas. Kaya malaking kawalan sa mga diskaya kung makuha ito ng Bureau of Customs, makumpiska dahil nga kulang ng mga papilis. Mawala yung kanilang signature, di ba? Yung kanilang parang signature na doon bumibilib ang mga kliyente nila. Dahil nga sila lang yung merong mga ganong sasakyan, ibig sabihin,
ay talagang magaling sila ng mga kontraktor. Magaling magnakaw. Di ba mga kababayan? Kaya ito dito sa video ni PMC ay talagang detalyado ang pagka-detalye ng mga halaga at mga modelo ng sasakyan. Kaya atin pakinggan muli si Pinoy Mystery Channel. Hindi ba ang sabi? May presyo ang lahat ng sa lupa, maliban lang sa iyong kaluluwa. Ang bangungot ng mag-asawang Diskaya. Bagamat hindi makatulog ng mahimbing ang dalawa, patuloy ang masamang panaginip. Naisa lang muli sa nakapipigil hiningang pagtatanong at mukhang silang nadidikdik ng pinong-pino. Nasa baraha ngayon ang pagiging state witness kung papayagan ng korte. Hindi lamang ang kanilang kaligtasan ang nakasalalay dahil may posibilidad na makumpiska ang kanilang pride and joy ng mga luxury vehicles. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may isa pang mawawala sa mga Diskaya kung magkakataon. At ito ay mas mahalaga pa sa lahat ng kanilang ari-arian. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Patuloy ang hearing ng House of Representatives hinggil sa mga sangkot sa flood control scam. Marami ang ipinatawag katulad ni dating District Engineer na si Henry Alcantara, ang binansagang Al Capone ng DPWH. Ang mga bagitong alalay nito na si Bryce Hernandez na sinabing compulsive liar at si JP De Guzman na sinasabing anga-angang galamay. Nadawit na rin sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na parehong itinanggi ang paratang sa kanila. Habang mainit ang pagtatalo ng mga politiko dahil sa kontrobersiya ng pagpalit kay Escudero sa pamunuan. Ilan lamang ito sa aftershock ng malaking pagyanig na dulot ng isiniwalat ng mag-asawang disgrasya, Este Diskaya, sa harap ng Blue Ribbon Committee ilang araw lang ang nakalipas. Okay mga kababayan, kaya nga disgrasya ang mga Diskaya. So hindi lang ito ito'y domino effect. Kasi kapag isa ang makulong ang mga Diskaya, of course, ibubunyag nila yung mga kasama nila para hindi lang sila ang makulong, di ba? Damay-damay yan eh. Damay-damay at saka yung kanilang ipalabas ng mga pangalan, halimbawa si Escudero, meron na namang ilalaglag dyan si Escudero na kasama niya. Jinggoy Estrada, halimbawa kung yan ay makulong, meron na namang ilalaglag si Jinggoy Estrada. Kaya ito'y network yan eh. Yan ay nakakonek-connect. Kaya nga sabi ni Mayor Magalong na ang tunay na sindikato, ang tunay na mafia ay ang ating gobyerno mismo. Ang ating gobyerno, noon pa daw yan, 2012, nagumpisa ang mafia, ang sindikato dyan sa DPWH at sa iba pang sangay ng ahensya ng ating panggobyerno. Ngayon nga lang dahil naglakas loob si PBBM eh. Kung talagang kurakot si PBBM, siguradong tatanggap din yan. Pero wala siyang tinanggap, kaya matapang niyang ibinulgar, di ba? Matapang niyang puksain itong sindikato na narito lang pala sa gobyerno natin. Hindi lang pala pugo ang sindikato eh. Ang masaklap sa mga sindikato diyan sa mafia sa gobyerno, hindi kasi pera nila yan, pera ng mamamayan. Mas lesser evil pa pala yung pugo eh. Kasi ang inaano ng pugo, binibiktima, ay halo-halo. May mga Chinese, may mga Pilipino, may ibang nasyonal. Dito sa gobyerno natin, ang binibiktima ay Pilipino talaga lahat na nagbabayad ng buwis. Kaya mas masahol pa ito sa pugo. Itong sindikato diyan sa DPWH, Kongreso at Senado. Yan ang mga totoong mafia, sabi ni Magalong. Grabe no eh. Yung Al Capone daw ay si yung Alcantara ng DPWH. Yan din ang Al Capone. Grabe. Yun ang boss ng mafia, di ba? Al Capone sa palabas. Sino ba yung artista doon sa Al Capone na yun? Robert De Niro yata ang diyan. Artista na si Al Capone. Kaya
Ngayon lang talaga nabubulgar at mabubuwag itong sindikato na ito sa panahon ni PBBM. Kasi noon, sa panahon pa pala ito ni sa panahon ni Gloria Macapagal, lahat sila diyan. Kahit sa panahon daw ni Aquino ay meron. Panahon ni Duterte, mas lalo na. Kasi gangster yung isa eh. Kung may mafia, meron din gangster eh. Kaya grabe pagdating ni PBBM, problemado pala ang gobyerno ni PBBM dahil ang kanyang nasasakupan lahat ay mga mafioso. Membro ng mafia. Grabe. At ngayon lang nalaman ni PBBM nang hanapin niya yung mga project kung natapos ba o hindi. At natuklasan na nagiging mga ghost pala yun project. Kanina umalis kami, may pinuntahan kami ng mga kasama ko sa treasure hunting weekend kami. Dumaan kami sa tulay dito sa amin Noong nakaraang buwan ay yung tulay na yun ay hindi ginamit kasi hindi pa tapos. Kasi nga kinurakot ang budget. Ngayon nagtagal kami, tapos na. Meron ng mga railings, may sidewalk na. And then meron ng mga ilaw na solar. Ang gagaling Tagal-tagal na ng project na yan at tulay. Yan ay 30-meter span bridge. 30 meters lang na span na bridge. Yun yung sinabi ko na ang engineer dyan ay nagkaroon ng Mustang sports car na halaga ng 3 million mahigit. Isang tulay lang na engineer din yun ng DPWH. Kakilala ko yun hindi ko nabanggitin. Kaya sa ganung kaliit lang na tulay na project, magkaroon ng 3 million ang DPWH engineer, ay lalo na kung mas malaki ang proyekto pa. Kaya kanina natawa ko kasi tapos kaagad Tinapos nila kasi natatakot sila na masilip ni PBBM o baka ma-report sa isumbong sa Pangulo na hindi natapos yung tulay. Kanina tapos na Pagdaan namin ang bilis-bilis. Grabe. Kaya maganda tong ginawa ni PBBM. So dapat talaga may makulong dyan para lahat matakot na. Okay, balik tayo kay PMC, Pinoy Mystery Channel. Marami ang nagtatanong, pati ang Bureau of Customs, kung magkano ba lahat-lahat ang halaga ng mga luxury vehicles ng pamilya. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright, doon sa 28 luxury cars, ano yan, Rolls-Royce, what else? Okay, isa-isa natin, magkano Rolls-Royce? Kano bili mo sa Rolls-Royce? I am not familiar. Oh, come kung ano on. yun. Oh, come Nasa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. Oh, yeah. Tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, installment so na how siya. much is the Rolls-Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yan. Mapapansin sa simula ay tila may alinlangan sa pagbunyag ng mga mamahaling sasakyan. Sa bagay, ito ang pride and joy ng St. Gerard Construction Firm. Hindi ba't binanggit ni Sarah na ang mga luxury vehicles nila ay ang identifying mark ng kanilang kumpanya? O ito ang pangharap nila sa mga kontrata bilang simbolo ng kanilang kakayahan? Ano't ano pa man ang katotohanan, giniit ng senador na bigyan sila ng presyo. Around parang 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yan. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Kitams, 2 kotse pa lamang ang binabanggit, nagkakahalaga na ng 64 million pesos. Halaga na baka kahit sa panaginip ay hindi mahawakan ng maraming Pilipino. Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Parang nasa 20 din yata. Ha? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Or what else? Yung Cadillac po.
Parang yan, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Yung isa, 8. Yung black. Long wheelbase? Nagbanggit pa ng ilang sasakyan, Bentley, Benz G63 at dalawang Cadillac na may kabuuang halaga na 59 million pesos. Pero hindi pa tapos. What else? Yung GMC. Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. Suburban. Ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Grabe mga kababayan, no? Nalilimutan na ang kanilang mga binili. Hindi na maalala sa dami-dami. Dito sa sa interview na ito ay sinabi niya ay meron lang silang 40 ka luxury cars. Pero ang totoo pala niyan ay merong 80 na itago lang yung iba kasi hindi nga kumpleto ng papeles eh. Parang nakalusot lang sa custom dahil nagbabayad. Meron ding binayaran sa custom officials kaya nakalusot ang mga luxury cars. Kaya yung iba na naitago pala at merong nagsabi na hindi lang 40 80 ka luxury cars yan. Pero ang hindi luxury cars yan, halimbawa mga utility vehicles, mga SUV, mga pick-ups, yung mga ganun at iba pang klaseng mga mumurahing sasakyan ay umabot daw sa 300 lahat kasamang luxury cars. Kaya sobrang dami talaga. Kapag bumili sila ng sasakyan ay parang bumili lang ng damit. Parang bumili lang ng isang sapatos. Walang kwenta ang pera sa kanila. Kung anong magustuhan, bili ka agad, cash. Kaya saan ba kumuha ng pera, di ba? Ang dami-dami namang kontraktor pero hindi naman ganyang kayaman. Doon nga, may kaibigan nga ako sa Greece eh. Mga bilyonaryo sa Greece ay mga Russian. Pero hindi ganun karami ang mga koleksyon daw ng mga sasakyan ng mga bilyonaryo na yun. Kahit euro yung pera doon eh. Malaki ang halaga ng euro. Pero hindi daw ganito kayaman sa atin nitong mga disgrasya na mga diskaya. Kaya grabe talaga. One of the Philippine richest pala ito eh. Itong mga diskaya at kung hindi ito na booking ni PBBM ay patuloy na mamayagpag ito at patuloy na mag-flex or mag-flaunt ng kanilang nakaw na yaman sa kaban ng bayan, sa kaban ng Pilipinas. Okay, patuloy tayo sa ating video courtesy ni Pinoy Mystery Channel. Isinama na ni Sara yung dalawa niyang GMC na parehong 11 million at yung Chevy na 3 milyon. At meron pa. Just the one autobiography and then What? the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover po. Oh, okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabi mo? Defender. Defender, ano siya? Range Rover. Range Rover din. Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. O what else? Lang ha? Grabe. Binanggit na yung iba pang bigating sasakyan katulad ng ilang Range Rover. Yung isa, 16 million. Yung isa, 5 million. Pero sa una nitong interview, 3 ang Range Rover nila. Kasama yung Defender na may halagang aabot ng 7 million. Sa lahat ng binanggit nitong kotse, ang kabuuang presyo ay aabot sa 169 na milyong piso. Okay, yung binanggit lang yun ha. Ang binanggit ni Diskaya ay nasa 15 luxury cars lang ng hearing na yon, ng araw na yon, nang magtanong si Jinggoy.
kung magkano ang mga luxury cars. Nasa 15 lang yung binanggit niya. 160 million na yun, yung 15. Ngayon, kung i-total suma natin or susumahin natin ng 80 lahat ka-luxury cars ng mga diskaya ay halos aabot yan ng 1 billion lahat. Kasama ang tax duties, kasama ang tax sa Pilipinas kung sila ay magbabayad niyan. Kasi 80 na 80 ka-luxury cars plus yung mga utility vehicle pa, mga SUV at pickups, at mayroon pang mga buggy, mayroon pang mga diyan, motorsiklo na mamahalin din. Meron ding mga sports car na hindi ibinunyag. Meron daw mga Lamborghini yan. Merong McLaren, Ferrari, Porsche. At iba't iba pang, meron pa daw mga armored car yan eh. Kaya nga umabot ng 300 lahat kasasakyan. Grabe, si Manny Pacquiao nga bilyonaryo eh. Pero hindi ganun karami ang sasakyan ni Manny Pacquiao. Kasi nga ang pera ni Manny Pacquiao ay pinaghirapan niya. Itong pera ng mga diskaya, hindi magic lang to eh. Dahil nga sa mga kakuntsaba na mga corrupt opisyal ng DPWH. Naku, grabe talaga no. Atin balikan yung yung grahe yung garage ito. Akala natin ay mall, di ba? Akala nyo hindi ito yung tunay nila na garahe. Yan talaga ay pinasadya niya paggawa. Kaya diyan makikita natin gaano kalaki na building yan. Ang building na yan ay may 7 kapalapag sa Pasig. Ngayon, hindi nagbabayad ng permit kay Vico Soto. Bagong building kasi yan. Kaya si Vico Soto ang mayor ng Pasig ngayon at natuklasan na hindi pala sila nagbabayad ng building permit. Kaya kung tingnan nyo, ilang poste ba yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ka poste. Ang distansya niyan ay tag 5 meters. 5 times 40 meters ang area ng building na yan. Grabe ang laki-laki. Di ba mga kababayan? Akala nyo ay parking area ng mga mall, di ba? Ng mga basement ng mall. Hindi, sa mga diskaya talaga yan. Yan yung building nila sa kanilang construction. Grabe. Iba pa yung mansion nila na grabe ang interior. Bilyon din ang pagkagawa. Kaya hindi lang to bilyonaryo eh. Trilyonaryo itong mga diskaya alias disgrasya. At ngayon, hinahabol na sila ng karma. Siguradong mabalik ito sa pansitan, sa sagingan, sa kangkungan, mga kababayan. Okay, balik tayo sa ating kaibigang PMC, Pinoy Mystery Channel. Yung isa, 16 million. Yung isa, 5 million. 5.7. BMW X7, 10.5. Isa pang Artista van na Sprinter, 7.8 million ang mid-market price. Jeep Gladiator, na regalo sa birthday ng isa nilang anak, 5 million. Cayenne Porsche V6, 11 million. Maserati, 8 hanggang 12 million, depende kung saan nila binili. Mercedes-Benz Avant, 5 million ang mid-price. Tapos, dalawang ATV, na halos mga 500k ang presyo. Ang suma total na halaga ng mga binanggit na sasakyan ay aabot ng mga 317 million pesos. Hindi pa kasama ang mga buwis na binayaran o tax na hindi naibayad. At may hinala ang marami na meron pa itong mga sasakyang hindi nila binabanggit. Ayan, so tama nga. Yung binanggit lang nasa 15 lang yon yung binanggit. Halaga pala nun ay 370 million na. How much more yung 44 luxury cars? Diba? 1 billion na, diba? How much more plus another 40, which is yun yung tinago. Kasi 80 lahat yan ka luxury cars. So umabot pala ito ng 1 billion mahigit. Itong mga collection lang nila ng sasakyan. Grabe mga kababayan, lahat yata ng brand eh. Lahat ng brand, palagay ko lahat ng brand ng sasakyan ay bumili sila. Kasi sa Toyota, meron silang binili yung sports car ng Toyota na version. Ewan ko lang sa Ford kung meron sila. Kasi di ba ang Ford ay medyo mura lang yan sa Amerika. Di ba ang Ford ay sasakyan ng bayan sa Amerika eh. Pero sa atin okay na yan, di ba? Pero sa mga diskaya, ang Ford ay mumurahin lang eh.
Mitsubishi, hindi yata sila bibilhin yan kasi hindi yan luxury brand eh. Yung binibili talaga nila mga Lexus, mga Rolls-Royce, BMW, Volvo, Porsche, McLaren, Lamborghini, Dodge, Mercedes-Benz. Grabe, lahat-lahat na lang. Basta't luxury car, bibili talaga sila. Grabe no, mga kababayan. Pero yung mga tao sa Pilipinas, lumalangoy sa baha dahil nga hindi nila ginagawa ng maayos ang proyekto para mas malaki ang kickbacks. Alright, balik tayo kay PMC. Kung meron mga pagkakamali o sinadyang maliin sa dokumento ng mga sasakyan. At kung nararapat na magsampa ng kaso sa mag-asawa at pagmultahin. Noong una, 2 sasakyan lang ang nabigyan ng search warrant. Tapos naging 12 at hinabol pa ng BOC yung 16 hanggang naging 29 at sa kasalukuyan ay 30 na ang merong warrant. Sumunod ay isinuko ng mga diskaya yung kanilang Mercedes-Benz Maybach. 2 pa na hindi naman kabilang sa mga luxury cars ang nasa kustodiya na rin ng BOC. Ito yung 2 ATV, isang gray at quicksand. Gayunpaman, nakafocus ang Bureau sa 30 na luxury vehicles. 8 sa mga sasakyan ang merong warrant of seizure and detention or WSD. Ibig sabihin, mapapasailalim ito ng forfeiture proceedings o posibleng makumpiska dahil walang makitang dokumento tungkol sa import entry at wala pang certificate of payment. Kumbaga, malaking red flag ito. Pero hindi pa naman kumpirmado na wala talagang dokumento dahil baka hindi lang mahanap ng mga diskaya. Kaya bibigyan sila ng 15 araw para ma-produce ang mga kinakailangang papeles para hindi makumpiska ang 8 luxury vehicles. So ito yung sinabi ko kanina na kailangan within 15 days ay ma-produce nila ang mga kaukulang legal na papeles kung paano nakapasok ang luxury cars galing ng Amerika, Europe, papuntang Pilipinas. Bakit hindi dumaan sa custom? Dumaan yan kaya lang stilt, hindi nakikita kasi nakapiring yung mga mata dahil piniringan ng salapi, mga kababayan. So ano kaya sa palagay nyo ang gagawin ng Bureau of Customs? Gigilingin ba? Pipisunin ba? O i-bulldozer ba? Sagasaan ba itong mga luxury cars? Sa palagay ko hindi kasi ang mamahal niyan. So dapat yan i-auction sale talaga at ibalik sa gobyerno ang pera. Ngayon kung ang pera ay ilagay sa internal revenue ng Bureau of Customs, lagot na. Kasi nandyan din sa sa Bureau of Customs yung mga buhaya, di ba? Ang daming buhaya diyan. Pero akala natin na ang Bureau of Customs ang pinakabuhaya sa lahat. Ngayon lumabas DPWH pala buhaya Super buhaya. Godzilla, sabi ng iba, Godzilla na yan, hindi na yan buhaya. Sabi ng iba, T-Rex. Sabi ng iba, Megalodon. Sabi ng iba, Jurassic na buhaya. Kaya super buhaya ang tawag ko dyan sa taga DPWH. Kaya dapat lahat ikulong dyan. Iwan ko lang kung ang janitor kasama. Pero lahat sila dyan ay talagang mafia sa Pilipinas. Yung mga tao dyan sa DPWH. Kaya nga Al Capone daw tawag kay kay Henry Alcantara. Alright, anong may sabi niyo mga kababayan? Paki-comment sa ating comment section. Ano sa palagay nyo? Tigilingin ba itong mga luxury cars o ibibenta ng BOC para maibalik sa kaban ng bayan ng pera? Kaban nga kaya ng bayan? Paki-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang ngayon nakadaan sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Kita-kits, hanggang sa muli. God bless the Philippines. Ingat ang lahat.